Store. Okay? Para sa ating Microsoft Store. Okay. Then you have to click Microsoft Store. Tapos lalabas yung ating Microsoft Store window. In a search apps, games, and more, search Power BI. So there's a lot of Power BI here. Ang pipiliin natin yung Power BI desktop. Okay. So there you go. So dito, meron ditong tatlong option na lalabas. Kung meron naka-install na Power BI desktop sa machine mo, okay, ang lalabas dito is open. Pag wala pa talaga, as in there's no Power BI desktop on your machine, ang lalabas dito is get o kaya install. Okay? Or sometimes, pag may naka-install na Power BI sa machine mo at kinakailangan ng update, lalabas dito is update. So comment down here sa chat natin kung ano nakalagay. So sa akin kasi is open. Comment, for example, get. Okay? Kung ano yung nakita ninyo. Okay? So if you see get, just click that. Get button na yan. And automatic, yung Power BI natin could be something na mag-install na sa machine natin. So siya na bahala mag-install, siya na bahala ang mag-configure. So meron tayong katanungan dito, bakit daw ang linis ng desktop natin? Kasi tinatanggal ko kasi yung mga icons dito. If I'm going to reshare something here, no, kasi I have 3 screen, no, para lang ano, no, malinis para sa atin, no. Okay, I could share the other screen, for example this one. Ito yung isa sa mga screen na meron ako dito. 'Di ba? Okay, nandito yung mga desktop icons sa kabilang screen. Okay? Para lang ano lang, kwentuhan lang, no? Or in other words, sa kabilang banda naman, nandito naman yung chat group natin. I think that ito, yung screen number 3 ko, yan, nandito yung messenger, pero hindi ko pinapakita yung messenger natin kasi ano, para di makita yung ano. Pero nandito yung Zoom, nandito yung chat. So nagbabasa ako dito sa kabila, nandito sa blank area, and of course, okay, nandito yung pinaka main screen ko. Okay, so I have 3 screen. One for the chat, one for the demo, and one for nandoon lahat ng mga icons na kinakailangan ko. So that is easy access para ano ba kailangan kong ipakita, nasa kabilang screen po yon. So the benefits of multiple screen. So ito malinis lang to, no? Okay, so yeah, there you go. No? So nagkwentuhan lang tayo habang nag-install kayo ng Power BI. So comment done if you already installed Power BI on your machine. Because that time gap, no, alam naman natin yan, na yun, 1B coach, oh my God, mabigat. So ganun talaga, because Power BI kasi is something na napaka-powerful tool. So mabigat po talaga siya. Mas mabigat sa Microsoft Excel. Okay? Mabigat daw, no? Pero sige, okay, so habang naghihintay tayo, I think that, okay, maybe you could watch the replay para masundan natin. Okay? Para masundan natin. Okay, now, assume that you have downloaded Power BI in your machine. Okay? Assume, di ba? Ngayon, let's open our Power BI. To open Power BI, ang gagamitin lang natin is doon sa Windows search bar natin, you have to click that and you have to type Power BI. Okay, there you go. At makikita natin dito yung Power BI desktop. So this is the software na gagamitin natin. So just click it and there you go. So now, welcome to our Power BI desktop. So since blank report ang gagamitin natin from the scratch, we will select yung blank report natin. Okay? Although may mga sample naman dito, okay, but syempre, ito ang pipiliin natin because our task is to create a dashboard from scratch. So open natin ito. Okay? And this is the Power BI environment natin. Ibang-iba siya kumpara sa Microsoft Excel because here, dito natin ito-drawing yung dashboard natin. Okay? So hindi ko na i-discuss yung buong interface nito. Okay? We will proceed now to the something that is more interesting. Okay? So ang gagawin natin dito before you jump into something na mag-analyze kaagad tayo, okay, kung ano mang gagamitin natin, di ba, mag-data cleaning, data modeling, data analysis, wag niyong kalimutan, okay, first thing first, you have to configure your Power BI to become professional enough to handle most of the data. Okay? To do that, ang gagamitin natin is we will configure this one to become more professional enough. To do that, we will click the file and we have to click option and settings.
Then we have to click options. And there you go. We have here option settings here, global and then current file. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa na to? Kapag global, meaning to say, lahat ng settings na papalitan mo dito, applicable yan sa lahat na naka-install na Power BI sa machine mo. Okay? Samantalang kapag current file naman, okay, pag pinalitan mo yung settings natin dito, kung alin lang yung naka-open na file, yan lang yung maapektuhan. Okay? So with this, under global settings, pipiliin natin tong preview features. Ang purpose nito is para magamit natin ang lahat ng functionality ng Power BI. Every now and then or every month, nagre-release ng bagong update si Power BI. So therefore, you have to make sure that all of this is naka-check. Okay? Kung sakaling may na hindi naka-check niya, for example, this one, no? Hindi to naka-check, you have to check that so that all features na meron sa Power BI magagamit natin under global settings. Okay? The second thing na papalitan natin, yung ating data load. If you click that, meron tayo ditong tatlong bagay na dapat palitan. First thing first is update or delete relationship when data refreshing is data. You have to uncheck how to detect new relationship after data is loaded. And you have to uncheck the time intelligence under auto date in time. You have to uncheck this. Why? Okay? Kaya natin ina-uncheck itong tatlong bagay na to, update or delete, auto detect, and auto date in time, para hindi pinapakialaman ng Power BI yung report natin. Because sometimes if Power BI do so, minsan nahihirapan tayo i-configure kasi si Power BI ang nag-automatic ng ganito ganyan. So everything gagawin natin na manual. Alright? So dapat yung tatlo naka-uncheck. Update or delete, update, auto-detect relationship, tapos yung ating auto-date in time. And last but not the least, we have to configure our regional settings. Sobrang halaga nito kasi malaki ang kinalaman nito kung saan nanggagaling yung files natin. If you're working with the United States dataset, you have to select yung ating US natin. Okay, if you are working with the UK format, you have to select United Kingdom. Okay, ang isa sa halimbawa niyan, let me give you a little bit lecture about it. Bakit importante yan? Kasi kapag naka-US format tayo, okay, pag naka-US format tayo, ang date natin is MM, okay, DD, and then we have a YYY. Ang format ng date natin is month, date, and year. Kapag naka-UK format naman tayo, nauuna yung date, okay, followed by the month, and then the year. Ngayon, ang gagawin natin, di ba, halimbawa, gumagawa ka ng summarization report. Assume that you have received a report which is 01, 02, and 2025. Kapag US format, okay, kapag US format, this could be January, okay, January 02, na tama, di ba? Okay, 02, 2025. Okay? Kapag naka-UK format naman, okay, itong ganitong klaseng date na to, for the UK format, babasahin yan as February 01, okay, 2025. Ngayon, pag gumawa ka ng summary report, yung lahat ng report mo for January, mapupunta yun sa February, which is totally wrong. So, ang isang maling settings natin, posibleng magkaroon ng malaking epekto sa final report natin, which is pagdating sa finance, okay, hanggat maaari, okay, zero error tayo. Okay, that's why sinama ko to sa lecture natin para mas maintindihan natin ang gusto. So make sure na yung local for import natin, yung regional settings natin dito is tama. Ngayon, ang tanong dito, paano natin malalaman kung ano yung pipiliin natin? Kung UK ba or US? Napakasimple lang. Ang gagawin lang natin is bubuksan lang natin yung pinaka-file natin. Okay? Which is, nasaan yung file natin dito? Eto, buksan natin yung file natin. Yung dataset mo, buksan mo yan, open that, and you have to open your dataset. And you have to look at the date. So for now, I will click Enable Editing at ito yung date natin dito. So kung mapapansin natin dito, we have 12/1/2024. So meaning to say, yung format nito ay month, date,
and then year. So ito yung sample ko dito, di ba? Meron pa bang ganun na iba? So wala naman. So ang pinaka-last numbers na nakita natin sa first digit natin is 12. So this means US ang pipiliin natin. So since alam natin na US ang date natin, so this means we have to select yung United States. Okay? And then click OK. So now we are completed na makonfigure yung Power BI natin. So ulitin ko na lang, tatlong bagay ang dapat natin i-configure before we proceed doon sa data analysis natin. All you have to do is yung click mo yung file, and then option and settings, option, and itong tatlong bagay na to. Number 1, under global settings, okay, preview features, make sure lahat naka-check po yan. Under current file, data load, make sure na naka-disable or naka-uncheck itong tatlong bagay na to. Update or delete relationship, auto-detect new relationship, and auto-detect date and time, which is dapat naka-uncheck. And last but not the least, under current file, regional settings, magmamatch dapat to doon sa dataset na meron ka. Otherwise, it's a big trouble para sa ating lahat. Okay, now, matapos mong ma-configure yung Power BI natin at all costs, you have to restart your Power BI. Save and restart para mag-take effect yung settings natin. Okay? So now, ang gagamitin natin dito, isi-save muna natin yung file natin. So to save the file, I'm gonna click File here, and I will click here Save As, and I will select Browse this device, at isi-save natin doon sa ating desktop, and 2025-10-03 financial dataset for finance. So open natin to, then we will save it here. So file name nito, make it for example, financial report, and then click save, and there you go. So how to save file in Power BI. So ngayon, dahil na-save na natin, pwede natin itong i-close yung Power BI natin. File, and you can click here yung close natin dito. So walang close dito. Okay, i-click na lang natin tong X button na to. Close that, and there you go. And of course, to reopen our Power BI, all you have to do is puntahan mo lang kung saan nakasave yun, and locate the file, which is financial report here, and just open that, and there you go. So finally, completed na yung ating configuration, no? Na-configure na natin, na-restart na natin yung ating Power BI, so this means nag-take effect na um, yung settings natin. So now, pagdating sa Power BI or sa data analysis, meron lang tayo ditong 4 na main task natin. Ano yung main task natin dito na 4? Ito po yun, no? So let me have a little bit lecture here. Ito yun. So number 1 is data preparation, na kung saan lilinisin natin yung data natin before it proceed to data modeling, data analysis, and data visualization. Ang pinaka-purpose nito is you have to ensure that your data is clean enough before mag-proceed sa mga susunod na proseso. Okay? And next task natin dito is data modeling. Sometimes we do data modeling, sometimes it is not. Kapag naka-multiple tables tayo, for example, napakaraming source, maraming ganitong, maraming ganyan, iba't iba yung data mo, may table para sa country, may table para sa customer, and meron kang transaction table, you have to do data modeling. Okay? Pero since isa lang yung table natin, we could skip that. Okay? Now, eto, yung data analysis natin dito, you can explore your data, okay, by doing this. Then, okay, meron tayong iba't ibang pamamaraan to analyze this data. Pwede kang gumamit ng data analysis expression o yung DAX natin, or pwede natin yung built-in, pwede natin gamitin yung built-in na functionality ng Power BI natin. And sa punto na to, gagawin natin mamaya zero code tayo. Hindi tayo mag-code, pero gagawa tayo ng dashboard na malinis, maganda, interactive, intuitive, and dynamic. Okay, yan ang gagamitin natin dito. And last but not the least, you have to visualize your data. Okay, by means of chart. Okay, tapos mamaya may konting lecture tayo dito kung paano pipiliin yung tamang chart depende sa kung anong klaseng data na meron tayo. So in short, yung trabaho natin, no, bilang isang financial analyst or data analyst is to prepare the data, model the data if necessary, analyze the data, and last but not the least, we have to visualize through chart or dashboard. Okay, so with that,
Yun ang gagamitin natin. Yun ang gagawin natin. So now, we will connect our Power BI to our dataset. Okay? Yan yung gagawin natin. And ang good news dito sa Power BI na to, you could connect Power BI sa iba't ibang klaseng connection natin. So if you look at it here, get data, and you click more here, so you can see here, ito lahat na meron tayo. Meron tayong Excel here, meron tayong text or CSV. You can connect your Power BI to the entire folder if you want. You can connect that to PDF. Yes, of course. Kung meron kang mga resibo na nare-receive gamit yung PDF, pwede mo siyang i-connect sa Power BI. Tapos using appropriate data cleaning, you can do that. No? Pwede kang gumawa ng isang report na kumbaga napakaraming resibo, mga PDF file. Pwede mo pagsama-samahin yan and by that, hindi mo kinakailangan manu-manuhin na i-enter sa Excel file. Power BI could do that. Pwedeng Microsoft Access here, pwedeng MySQL here, pwedeng sa Oracle, and a lot of things. No? As you can see here, maraming-marami yan. Okay? Pwedeng sa Dynamic 365, okay? Pwedeng sa Salesforce, okay? Pwedeng sa Google Analytics, okay? Ang dami. Pwede mo siya i-connect sa web, pwede mo i-connect sa SharePoint, as in a lot of things. Okay? A lot of things, no? So ngayon, let's connect our Power BI to our dataset natin. Pero kung mapapansin natin kanina doon sa lecture natin, no, Power BI could connect in so many source. So many source. Kaya ang isa sa technique natin before we connect our Power BI, aalamin muna natin kung anong klaseng file ang meron tayo. So let me open our financial report here. Ito yung dataset natin dito. Para malaman mo kung anong klaseng file yan, all you have to do is go to your source file. For example, ito yon. Right-click and then click Properties. Then there you go. Mapapansin natin dito, Excel worksheet yung file natin. So this means, amongst the list, okay, ang pipiliin natin, Microsoft Excel. To do that, okay, ito na po yon. Click Home. Click the arrow down of Get Data. If you see the Microsoft Excel here, it's gonna be okay. You can click that. But for the sake of demo, we will click More. And Excel here, usually, nasa file po ito. Then you can select that. Or you can type accordingly. For example, if you type Excel here, okay, you can select that. Either of the methods na pinakita natin kanina, it works. So for the sake of demo, I'm gonna click the file and I will select Excel workbook. Okay? And then I will click connect. Tapos hahanapin natin kung saan nakasave yung file natin. So that is on the desktop and financial dataset for finance. I will double click that. Okay, I will select the dataset here, double click or you can click the open. And finally, ito yung dataset natin na to. Okay, and then click open here. And there you go. So ito na yung navigator natin dito. So meron tayong dalawang option dito. Whereas upon selecting financial, okay, ito yung lumalabas. And if I select the sheet 1, ito yung lumalabas. Kung titingnan natin, halos pareho lang. So let me tell you something about here. So if I open our report, okay, yung sheet 1 na to, na nakita natin dito, which is sa Power BI natin, it denotes sa entire sheet na meron tayo dito. Okay? Samantala, yung financial nito, mapapansin natin parang iba yung itsura. No? Parang may kulay blue dito sa taas. Meaning to say, that is official Microsoft Excel table. At meron tayong notation na for you to be able to analyze more powerfully, no? Yung data natin sa Microsoft Excel, you have to translate your ordinary range into Excel table, official Excel table. Okay, para mas magamit natin yung full functionality analysis natin. Mas madali, mas magaan, mas powerful. So ito, upon clicking this one, mapapansin natin dito, meron tayo ditong table design. If I click the table design, we have a financial data. At ito yung nakikita natin dito. Okay? So, quick recap tayo. Yung sheet, okay, denotes with the entire sheet na meron tayo dito. Okay? Yung financial na to, ito yung table ng data natin. Official Excel table.
So best practices here, if you see something like meron tayo ditong table, yan ang pipiliin natin. You have to check that. Okay? One of the best practices. Pero syempre, you have to make sure na dapat nakukover niya lahat ng data na kinakailangan mo. So I selected that. And of course here, matutukso tayo kasi meron nakalagay dito na load and then transform. Pag load, automatic yan, ilo-load ka agad yan doon sa ating Power BI. Kapag transform naman, dadaan yan sa Power Query, which is doon natin gagawin yung automation ng data cleaning natin. So best practice here, at all costs, you have to select transform data because usually, kapag nakakatanggap tayo ng data, no matter what happen, you have to see to it na dapat clean yung data natin before we proceed to any processing natin tulad ng model, analyze, and visualization. So I will click here, transform data. Okay, so this is a Power Query Editor. Okay, sa loob siya ng Power BI, sa loob siya ng Power BI na kung saan dito natin gagawin yung ating data cleaning automation para sa atin. Okay, so ang ginagawa natin before you proceed sa pag-check kung anong data ang meron tayo dito, first thing first, you have to rename yung file natin dito kasi itong financial nito nag-iiba-ibang pangalan yan. Sometimes sheet 1, sometimes kung ano man, no? So you have to make sure na yung data natin ay malinis, okay, or clear enough, intuitive enough, or easy to understand kung ano yung gamit ng table natin. So since this one is a table for financial data set, so might as well, I'm gonna make it financial. Okay? Nirename ko lang para nagmamatch yung table name natin doon sa content natin dito. Okay? So the first thing pag nag-load, rename ka agad. Then, next to that is you have to ensure na yung headings natin tama yung data natin. At habang tinitingnan natin yung headings na tama sa data natin, you have to check. Okay? You have to check kung tama yung data types natin. Okay? Yung data types natin is kapag nag-click tayo dito sa icon na ABC or 1, 2, 3, like that, kapag nag-click tayo dito, ito yung mga data types na meron tayo dito. Meron tayong decimal, fixed decimal, whole number, percentage, date and time, and then text. Okay? Imamatch natin. Segment, if you look at it, government, mid-market, so that is text, tama ako dito. So nothing to worry about that. How about the country table natin? We have a Canada, Germany, Mexico, US, and that is a text. So nothing to worry about that. How about product? Meron tayong Carretera, Montana, Paseo. That is text also. The discount band, we have none here. Okay, check natin dito ng mga meron pa, no? We have high, low. I think that is gonna be okay. We have text here. Units sold. Okay, may number tayo dito. And I do believe that this one should be changed. Bakit? Kasi usually, kapag unit sold ang pinag-uusapan natin, that's a whole number. Okay? Hindi naman tayo pwedeng bumili ng kalahating bisikleta, di ba? Pwede po bang bumili ng kalahating gulong? Wala namang ganon. So, minamatch natin yung data types natin para mas madaling mag-analyze. So this time, dahil whole number yung unit sold natin dito, I will click that, yung icon na to ng 1.2, tapos pipiliin ko yung aking, yan, itong whole number. If I select that, okay, replace current, and there you go. So 1, 2, 3 here. So manufacturing price, pera ang pinag-uusapan natin dito. So pera, whole number, hindi. Kasi usually pag pera, may mga decimal point yan. So hindi ako happy dito. So ang gagawin ko, papalitan ko to yung whole number natin. I will select that 1, 2, 3 icon. I will click that. Then pipiliin ko yung fixed decimal number which is currency. Okay? And if I click that, there you go. Replace current. Yun, naging dollar sign na siya. Perang pinag-uusapan natin. But if you look at it, marami pang ganung case, no? Sales price, whole number. Okay, gross sales natin dito is ito, meron tayong decimal number and a lot of things, no? 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang sa profit, I think, di ba, maraming papalitan. Ngayon, para hindi mo na isa-isahin to, ang gagawin natin, pagsasabay-sabay natin itong palitan. No? Kasi ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. All the way
from sales price hanggang dito sa profit natin, gagawin natin tong ito. Okay, gagawin natin fixed decimal number. So to do that, I will click first the sales, control click yung mga header na gusto nating palitan, control click, control click, control click, and control click. Click. Okay? So, yan. Dahil na-select na natin itong lahat na to, under home, pili natin tong data types, i-click lang natin tong arrow down na to, then select natin tong fixed decimal number. So if I click that, okay, replace current, so wala, di ba? Napalitan ng lahat ng sabay-sabay. Okay? Isa sa mga technique na ginagawa natin. Tapos of course here, meron tayo ditong date. Okay? And there you go. Okay? Yan. Tapos ito, meron na tong passive, no, na may month number dito, may month name dito, at saka year dito. Ngayon, ang gagawin ko, para maipakita natin kung paano to ginawa. Okay? Paano to ginawa? Using Power Query, didelete ko na lang tong bagay na to. So for now, I will delete month number, month name, and then year. So the reason why, kaya ko ito i-delete, to demonstrate kung paano mag-extract ng date doon sa ating field natin. So for this, i-delete ko to. Right click. I will delete that, which is ito, remove. Okay? Yung month name natin, right click. I will remove that. And month number natin, right click. And then I will remove that. Okay. So, what if gusto mong mag-undo? Di ba? What if gusto mong mag-undo? Kasi ay, teka muna, dapat pala hindi ko pala ni-remove yun. Ngayon, ang gagawin natin dito, tendencies, magpe-press tayo ng Control Z sa keyboard natin. Di ba? Nothing happen. Because there's no such thing as Control Z dito sa Power Query. And the only thing para makapag-undo ka is to remove the applied step. So as you can see here, ever since na nag-load tayo dito, may automatic na ginagawang kabalaghan si Power Query. Nagkakaroon siya dito ng panibagong step. Halimbawa, kung sakaling ito, no, halimbawa, gusto ko tong gawin na lahat uppercase yung product natin. Sige, gawin natin ha. I will select that here and observe what will happen here. Okay? And I will go to transform. Okay? And I will make it, for example, format, and I will gonna make it uppercase. So, di ba? Napansin natin dito, sa bawat step na ginagawa natin, nagkakaroon dito ng panibagong step dito. Okay? Ang tawag natin dito is applied step. Ang katumbas niyan sa Microsoft Excel is yung macro. Remember, sa macro, every step na ginagawa natin, nire-record ni Excel tapos ginagawa ng code. Similarly, ganun din ang nangyayari dito sa Power Query natin for this particular applied step natin. Okay? And ang lahat ng ito, yung pinagagawa natin dito, nire-record yan at meron siyang katumbas na code. That's why we are confident enough that we could develop a dashboard na hindi tayo gumagawa ng kahit anong code kasi si Power BI, si Power Query, siya na ang bahalang mag-generate ng code para sa'yo. At yung code na to, masisilip natin under View and then Advanced Editor. So lahat ng step natin, ito yung code niyan. Okay? So napaka-powerful, di ba? So meaning to say, hindi mo na kinakailangan na mag-code. Okay, ang gagawin mo lang is just do the automation here sa Power Query, and every time na nagkakaroon tayo ng refresh dito, okay, execute niya ni Power Query from the beginning to the end of your code. Iisa-isahin niya yan. So that's why dito nangyayaring automation natin. Now, going back doon sa ating task natin, we want to undo yung mga steps natin. So we all know that the Power Query generates steps, something like this. Okay, every time na meron tayong ginagawang action dito sa Power Query natin, and meron siyang katumbas na code, which is nandito yun sa view, and then advanced editor. So ito na yon. For you to be able to undo the task in Power BI, all you have to do is to click that X button. Click mo yung X na yan, mapapansin natin kung naka-uppercase to na wala na. 'Di ba? Tapos eto naman,
yung pinag-delete natin ng mga extraction ng date natin, if you click that remove, mapapansin natin, bumalik sila sa dati. Okay? So that is the only thing na pwede nating ma-undo yung mga task natin. But be careful, dahil wala ngang control Z dito, the moment that you delete that step, wala nang balikan. Okay? The moment you delete that step, wala nang balikan. So sana ganun din tayo sa totoong buhay natin, no? Pag inayawan mo na yung jowa mo, 'di ba? Inayawan mo na yung jowa mo, wag mo nang balikan. Inayawan mo na, 'di ba? Ganun lang 'yun. So meron ba ditong mga ganun? 'Di ba? Na okay, niloko ka na, 'di ba? Tapos babalik. Tapos uulit na naman. So dapat ganun tayo ka-firm, no, sa mga decision making natin. Once we delete that person in our life, na sumira sa buhay natin, nagbigay sa atin emotional damage, totally wala nang balikan. Okay? So this time, I will delete this one. Right click here, remove. Okay, right click, remove, and right click here, remove. Okay? So ngayon, as you can see, we have deleted that, no? So for the sake of demo, we will create or we will extract yung month number, month name, saka year sa date natin na to. Sa Microsoft Excel, meron siyang katumbas na formula and you have to code it, no? Mano-mano. Pero dito, wag kayong mag-alala kasi almost everything, merong functionality sa Power BI na kayang gawin yung mga bagay-bagay. No? As you can see, di ba? For example, pag nag-select ako sa product natin, marami kang pwedeng gawin dito. No? Pwede kang mag-format, uppercase, lowercase, which is sa Microsoft Excel, you have to code this one. 'Di ba? Pagdating sa pag-split, pag-extract, marami yan dito, 'di ba? Kung gusto mong magpalit ng gusto mong i-replace yung value, nandito lahat 'yan. So this case, gagamitin natin dito, extract natin, no? Extract natin yung date papunta doon sa ating new column. So be careful with this kasi ang mangyayari dito, example ha, I will select that and I will extract here for example yung ating taon, no, yung year. I will select here date, I will select the year, and I will select yung, for example, yung year natin na to. Pag click ko nito, mapapansin natin na replace yung current date na meron tayo. Which is gagamitin pa natin, 'di ba? Kasi we have to extract yung month, 'di ba? Yung day, something like that, no? So, be careful dito kasi kung mapapansin natin, we have transform here. Meron ditong functionality na date doon sa add column natin, meron din. And most of the time, dito sa transform date natin, may mga shared option tayo dito. For example, format like this, meron tayo ng ganito. We have here, sa add column, meron tayong format. So bigyan ko kayo ng konting tip kung kailan gagamitin yung transform. Gagamitin natin yung transform kung gusto mong palitan yung format or gusto mong magkaroon ng steps na kung saan hindi mo nagagamitin yung original source natin. No, for example, this one. Kaya you have to ask, gagamitin ko ba yung column na to sa mga susunod na processing? If the answer is yes, so meaning to say, you have to select the add column. Pero kung yan na yung final, wala na akong itatouch dyan, yun na talaga yun, you have to select yung transform natin. So nagkamali tayo, there's no such thing as undo here. So that's why we will click this one, yung X button na to. So this one, we will create a new column whereas we will extract the year, okay, month, month name, at saka yung month, month number or whatsoever. So I will select that. Okay, I will make sure that this is in add column here. Then sa date natin, extract natin yung year natin. But here's the thing, okay? Yan. Pero sige mamaya, yung here's the thing na yan, mamaya extract natin tong year na to. So we have year sa bagay na to. Check mo to, yung decimal place niya, I'm happy with that because this is whole number dito. Okay? So another one, I will select the date here. Ito na yung here's the thing natin. Common mistake na ginagawa ng isang data analyst mga baguhan is that ang ginagawa nilang pang series sa date natin walang iba kundi ito Jan, Feb, Mar, which is nagkakaroon ng maling impression. So mamaya I'm gonna show you yung wrong method to create a series
Okay? Wrong method to correct the series. Ayun na, yan, wrong. Okay? And yung right method to correct the series. So mamaya ipapakita ko yan kung paano ito mangyayari ha. So this time, okay, we will extract here para sa right method natin, kinakailangan natin kunin yung start of the month. Okay? Start of the month. Kailangan natin kunin itong part na to, no? Yan. So kunin natin start of the month. Select the date, add date, month, and I will select this one. Ito ang gagamitin natin na pang series later on. This is the correct one. And of course, for the wrong one, okay, kunin natin yung month number natin. To get the month number natin dito, select the date here. We had add column here. We have date, month, and we have a month. Yung month number natin dito that is ranging from 1 to 12. Okay, yan po yon. Another one here. Okay, year. Okay, add column. Okay, and then okay, wala nang iba no, not available. So date here, add column, date, and we will select here yung ating month name. Okay, which is etong part na to, no. As you can see here, meron tayo ditong month. Okay? Meron tayo ditong month name. Ngayon, kung gusto mo itong ma-improve, halimbawa, I want to create another one which is yung sabihin natin na mas simplified. For example, Jan, Feb, Mar, all the way to December. So similarly, ang gagawin ko lang dito is that itong bahagi na to, since nakuha ko na dito, okay, we will extract yung first three characters. Okay, first three characters, meaning to say Jan, Feb, Mar, all the way to Dec, di ba? So, click that month name, add column here, and we will get the extract. Okay, extract. Tapos syempre, kukunin natin tong first three characters. Okay? First three characters, pag naglagay ako ng 3 dito, Jan, Feb, Mar, all the way to Dec, yan yung lalabas dito. So click natin to. So there you go. Meron tayong ganito. First three character. And of course, I am not happy with this because ang sabi natin, you have to check yung ating column name, yung header name natin against sa data natin. This one is first character. So parang hindi bagay. 'Di ba? So i-rename natin to. To rename yung header natin, right click mo lang to, then you can do rename. Yan. Tapos syempre, okay, month name. Tapos ito, short tayo dito. Okay? So month name short. Ngayon, Coach Abs, gusto kong gawin tong uppercase. Gawin natin uppercase. Select that. Pero this is the final output kasi hindi na natin gagamitin. Kaya pupunta tayo sa transform natin and we will select here yung ating format. Then there you go, we have a uppercase. 'Di ba? So yan yung sample natin ng data cleaning natin dito. So meaning to say, okay, pwede kang mag-add ng mga steps dito sa Power Query natin at hindi mo na kinakailangan ulit-ulitin yung mga bagay-bagay, no? Because the moment you click the refresh from source, from connecting all the way sa pinaka last step na ginawa mo, okay, bahala na si Power Query mag-execute niyan. So by doing that, we are creating yung tinatawag natin na automation. Okay? So another one here. So halimbawa ito, no? For example, sa country natin, as you can see, Canada, Germany, France, and yung United States natin medyo mahaba ng konti. So let us replace the United States of America into something shorter, for example, USA. So i-click ko lang to, tapos ito, kokopyahin ko lang. No? Tapos i-replace natin. Question, ito na ba yung final na output ko or gagamitin ko pa yung column na to? The answer is, ito na yung gagamitin natin na column. So therefore, punta lang tayo ng transform at kunin natin yung replace value. Click that and replace value here. Parang nag-replace ka lang sa Microsoft Excel, hahanapin ko lahat ng United States of America, papalitan ko ng USA, and pag-click ko ng OK, there you go. Napalitan natin tong United States of America to USA. 'Di ba? Question here. Pag meron ba tayong binago dito, maapektuhan ba yung dataset natin? Mababago ba? Hindi. Yun ang kagandahan ng Power BI. Because anuman ang data cleaning na ginawa natin dito, hindi maapektuhan yung source natin.
Kaya yung source na to, pwede pang gamitin ng ibang developer, ng ibang co-analyst mo para mag-extract ng report dito. Because the changes happen here separate doon sa ating pinaka-data source natin. Kaya mas maganda to, di ba? So finally, check natin to lahat. Okay, I think that everything is okay here. Napalitan na natin to, check, and there you go. Okay? Pag natapos din natin yung data cleaning natin, that is the time na i-close na natin yung ating Power Query. To close the Power Query, i-click natin yung home and to make sure na lahat ng steps natin ay mag-a-apply, okay? I-click natin itong close and apply, arrow down na to, and then of course, close and apply. Okay? So there you go. Check natin. And to make sure, no, to make sure na walang problema sa connection ninyo, okay, you have to test it. Puntahan mo yung home and i-click mo yung refresh. Dapat pag-click mo ng refresh dito, walang mangyayaring error, walang error na lalabas. So I think that everything is good kasi wala naman error na lumabas dito. Okay, so now we are done with what we call data cleaning. So next step natin dito, sa ngayon, skip na natin to kasi isang dataset lang naman ang meron tayo dito and eto konting lecture tayo dito. Okay? Sa totoo lang, dapat hindi ko ginawa itong bagay na to. No? Dapat hindi ako nag-extract ng year, start of month, month name short sa bagay na to. Why? Kasi meron tayong rules kasi pagdating sa ating Power Query. The more column that you have in a Power Query, mas babagal yung dashboard natin. Okay? Pero, kaya ako to demonstrate para ipakita ko sa inyo na possible na magtrabaho sa isang table at kahit zero code. Kasi kung gagawa tayo ng advanced code dito, baka hindi natin maintindihan sa ngayon. Okay? Kasi I have to go through with data modeling, I have to go through with the docs, which is a little bit need lecture para mas maintindihan natin. Pero caveat lang, okay, this is not supposed to be ang gagamitin natin. Dapat tayo dito ng separate calendar, tapos yun ang gagamitin natin na model. We will relate this separate calendar papunta dito sa ating financial dataset natin. Okay, yan dapat ang gagawin natin. Okay, but to make the lecture simplified, ito ang isa mga ginawa natin, which is yung simplification of task natin, which is showing that possible. Okay? In case na mayroon kang gustong balikan, mayroon kang gustong i-edit sa Power Query natin, gustong balikan, o teka muna, I want to go back with my Power Query editor because I want to change something. Ang gagawin lang natin is puntahan yung home and then transform dito and there you go, makakabalik ka dito. Change anything na gusto mo, then pag na-apply mo na-apply mo na yung mga steps natin, go home, close and apply, and then close and apply. Okay, so that's it. Now, let's proceed now doon sa ating analysis, no? Kasi sa data modeling, skip tayo dito. So, data analysis tayo dito. Sa data analysis natin dito, okay, sa truth lang, no? Pwede mong makita, okay, pwede mong makita yung summary ng data natin dito by exploring it. Okay, kaya ang ginagawa ko dito, okay, maliban doon sa pag-explore ng data natin kasi usually sinisilip ko ang laman nito, tulad ng ganyan, ano ba yung, para to have an understanding what data is all about. Yan, maliban sa bagay na yan, ang ginagawa ko dito is a little bit, ini-explore ko yung data ko dito by summarizing something. So this one, okay, I will add new tab, okay, for the sake of testing. Yan, for the sake of testing or para makita ko yung explore, para ma-explore ko yung data na meron ako dito. Then, I will go here sa insert and I will go here yung drop down natin and I use here yung table. Table in matrix, I use this one. Okay, to explore the data. Lagay ko dito sa gitna. Then, finally, I could explore kung anong data meron ako dito. Take for example, no? So instead of choosing this one, like that, or selecting this country, pwede ko itong ma-simplified by, for example, halimbawa dito country, di ba? Pag nag-drag ako dito, there you go. So ito yung country. Meron pala akong Canada, France, Germany, Mexico, USA. Okay, what if I want to check
kung ano-anong klase mga discount bound ang meron tayo dito. Okay, so we have high, low, medium, and none. I'm gonna kick that out by clicking the remove data. Okay, how about anong product ang meron ako dito? Okay, so we have Amarilla, Carretera, Montana, Paseo. Lakihan ko na lang siguro para mas makita natin. Okay, so we have that, no? Okay, I'm gonna drop it here. Okay, and another one, sa segment, ano-anong segment ang meron tayo dito? And there you go. Okay, so yun. At ito yung kagandahan dito, no? Ito yung kagandahan dito, no? Um, when you are trying to explore your data using Power BI, it is easier than a Microsoft Excel. Why? Kasi sa Microsoft Excel, usually, ang ginagawa natin, no? Ito lang, ang ginagawa natin dito, I will create new tab, okay? Tapos, ang gagawin ko dito, I will go here, insert, di ba? I will go here, pivot table dito, and then table from range. Okay, nag-pivot table tayo dito, di ba? Hanapin ko yan, nakasave sa sheet 1 number 1 natin. Then I will select all of these. Okay, like that. Tapos ito yon. Okay, ito yon, no? So ito, yung pivot natin. Tapos ito yung field na meron tayo dito. Tapos ito yung builder natin. So, in connection with the Power BI, yung nakita natin dito, ito po yon, yung pivot table natin. Yung field natin dito, ito po yon. Tapos, yung build na to, ito yung data field between areas. Ito yung data field natin dito. So, if I'm going to drag here, yung country natin, there you go, meron tayong Canada, France, Germany, Mexico, United States of America. Pero this one is not yet clean, pero sa atin clean na to. Ganon ang nangyayari. So in short, okay, yung konsepto ng pivot table natin, similar yan sa konsepto ng Power BI. So if you are familiar with pivot table, mas maganda to kasi hindi na natin papahirapan yung sarili natin. We do have a little bit understanding about it. Pero pagdating dito sa Power BI, ang tawag natin dito, walang iba kundi Power Pivot. O yan, Power Pivot po yon. At alam nyo ba, na bago pa man pinanganak si Power BI, mas nauna nang pinanganak ang Power Pivot sa Microsoft Excel? Okay, yun po yung katotohanan natin. No? Before pa man pinanganak si Power BI, nauna nang ginamit ni Microsoft Excel itong terms na to na Power Pivot. Actually, dyan yan galing. Pero yun, para makita natin anong nangyayari between Excel and Power BI, there you go. No? So another one here, I will drag sa add column natin na to, yung ating, sabi natin na revenue. We have that revenue here. Where is our revenue? Hanapin natin. Okay. Mahanap, nasaan mo yan? Segment here. Wait lang, hanapin ko lang nasaan. Okay, walang revenue pero meron tayong gross sales, no? Ayan, yung gross sales natin. Okay, so automatic, lumabas dito. Di ba? Data, Power Pivot, and ito yung visual natin. So similar sa Microsoft Excel natin, data, pivot table, ito yung pivot table natin, tapos wala pang visual. So dito sa values natin, ilalagay ko dito yung gross sales natin, which is ito. Di ba? Almost pareho. Kasi kung sisilipin natin dito, almost pareho yung lumalabas, no? Okay, but I'm here, it's as a segment, but we will change this one into a country. Okay? So kung titingnan natin pareho, 26, 26, 24, 22, 27, 127 yung total, which is similar dito. Okay? So no need code. No need code para sa atin. But here's the thing. Ito yung maganda dito. What if gusto mong magkaroon ng visual? Okay? So halimbawa dito, mag-insert ako dito. Insert here and I will select, for example, ito. Yung ating, ito, no, yung chart natin. Okay? Yung bar chart natin. So what I'm gonna do here is sa y-axis, sa taas, dito ko ilalagay yung country. Okay? Sa x-axis sa baba, diyan ko ilalagay yung aking gross sales. So automatic, hindi ako nagpakahirap, meron na ako kagad chart dito. Pagdating naman sa Excel, ganito ang mangyayari. No? Eto,
Pupuntahan ko yung insert, then I will insert the chart here, then I will select yung aking bar chart, then I will select it here. Kung mapapansin natin, sa Microsoft Excel, okay, field or yung data natin, pivot table, tsaka chart. Kasi hindi ka pwedeng gumawa ng chart na walang pivot table, wala kang source. Pagdating sa Power BI, nakat na po yun. Nakat na yung paggawa natin ng pivot table natin dito. Kasi dito, ang nangyari, diretso na. Okay? Data, yung build natin na to, ito na yung pinaka-pivot table natin. Then automatic, kita natin dito, we have now here yung chart natin. So mas shortcut ni Power BI yung paggawa ng chart natin. Kaya this one, kung sa Microsoft Excel ka, kung ilang chart ang meron ka, yun din kadalasan ang bilang ng pivot table na meron ka. Pero sa Power BI, direct to the point, easy para sa iyo, mas madali, mas maganda. Di ba? So you can explore all of these. For example, I will select that. Okay, from country, sipain ko yan. Then I want to check my discount band. Okay? Yeah, there you go. We have this one. No? So I want to check more about how about the segment na meron tayo dito. Okay? So there you go. I have a channel partner here, enterprise, government, mid-market, at ito yung mga sales natin. So what if I want to change yung ating product? Okay? So there you go. So kita natin dito, di ba? Yan. Lakas makatalino, no? So in short, no, hindi ka nagpakahirap, hindi ka gumawa ng pivot table, kitang-kita mo na kaagad, 'di ba? Yung paggawa, yung chart mo mismo. Kitang-kita mo na dito, 'di ba? You can um uh, slice and dice by segment, okay? Nang mas madali para sa atin. So by doing this, ito yung tinatawag na testing or exploratory data analysis. Ini-explore ko ano ba ang nangyayari doon sa kumpanya na pinagkatrabahuan ko. Diba? Kumusta naman yung data nila? So by doing this, kita natin dito, okay, ang pinakamabentang product pala natin dito ay eto, 'di ba, yung karetera, 'di ba? How about country? Anong country may pinakamalakas na benta? So all I have to do is to drag it here. So dito automatic 'yan. Pwede pag-click dito, nasa-sort mo yan dito, ito nasa-sort mo talaga yan, di ba? Samantalang dito, para ma-sort mo to, pupunta ka dito, di ba? Pupuntahan kaya ng A to Z, that is from Canada to United States. Kung gusto mong ma-sort ito, pupuntahan mo yung arrow down dito, magpupunta ka pa ng more option, you have to select ito, di ba? Tapos pipili ka pa ng ascending, descending, kung ano man yan. Ang hirap nang i-manipulate ito, mahirap mag-explore dito. Gagawa ka pa ng pivot table. Samantalang dito, okay, direct to the point data, ito na yung pinaka-pivot table mo, which is yung power pivot natin. This is the result. Diba? Tapos pag sorting, click ka lang ng ganito, yan, mag-sort na siya, diba? Tapos when you want to create a chart, okay, ito, palitan mo to, gawin mo tong country. Diba? Okay, yan pala yun, no? Gusto ko tong gawin na I want to see my segment. Okay? Government pala yung pinakamabenta natin. So, ibig sabihin, baka ano to, no? Baka may SOP, di ba? So, sa product natin, we are make more profit doon sa government. Okay, yun. And how about, check natin dito, di ba? Paano kaya nakaka-apekto yung pricing natin kapag nabibigay tayo ng discount? So, itry natin dito yung discount band natin, ha? Discount band, which is ito, di ba? Okay? High, medium, low sa kanan. Okay. Nakukuha natin yung trend natin, exploratory data analysis, you discover the trend based doon sa definition natin, no? Exploratory data analysis conducted to propel the data and reveal meaningful patterns, trend, and business insight. Okay. Nakita natin na pag meron palang discount, mas doon dumadami yung bumibili para sa atin. Especially kapag mataas yung discount natin. Because people love discount, di ba? Samantala, pag wala tayong discount, konti yung bumibili. Konti yung revenue natin. So since this one is gross sales, meaning to say, we drove our sales kapag mayroon tayong discount. Okay? Yun. So kung gusto mong magkaroon ng sales ng mas marami, so meaning to say you have to provide higher discount. Ganun ang ginagawa namin when I was sales analyst. No? Pag hindi namin kapag estimated namin mukhang hindi natin may hit yung target natin at the end of the month if we will not provide a discount. Ang ginagawa namin,
Okay? We provide discount doon sa mga customer namin para ma-hit yung target namin. Okay? Kasi ang trabaho ko as sales analyst is project kung ma-hit namin yung quota o hindi. Based sa data na meron kami, nagsasuggest ako kung anong pwede natin gawin. Okay, kung kunwari, oh boss, mukhang kaya naman natin ma-hit yung quota natin at the end of the month. Should we provide a discount? Hindi na. Kasi may hit naman yung quota natin. So that is something na pwede nating maibigay doon sa kliyente natin. So in short, no, ang trabaho natin dito, you can add value to your client, to your customer na hindi ka lang gagawa ng report na tabular report whatsoever, no? Pwede ka pang mag-suggest, okay? Kung ano ang pwede nilang gawin para gumanda ang takbo ng negosyo. Kasi yun talaga ang trabaho natin bilang isang analyst. Whether you're a financial analyst, whether you are data analyst, whatever analyst that you have, sometimes providing report is gonna be okay. But if you want to make more valuable, if you provide suggestion, insight na pwedeng magpalago sa negosyo ng kumpanya ninyo, there you go. Mas kakatakaman ka ng employer mo. Mas hindi ka papakawalan. 'Di ba? Take for example, lecture tayo merong dalawang empleyado. Okay? Employee A, gumagawa siya ng report perfectly about finance, blah, 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 etc., etc. Okay, all good. Mahusay ito, masipag, nag-overtime, nagpo-provide ng report as accurate as it is. Di ba? Yun yun. And meron tayong employee B. Yung employee B, pareho lang. Pareho lang. Masipag, magaling, blah, blah, blah. Pero, meron siyang idinagdag na kaunti sa kanyang reporting. So, instead na reporting lang ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng suggestion, nagpa-participate sa management team, nagbibigay siya ng suggestion kung paano may hit yung quota, kung paano may increase yung sales ng isang company. Sa tingin ninyo, sino ang pipiliin ng kumpanya or sino yung posibleng i-promote, taasan ng sweldo, or maritin ng mas matagal? Employee A na nagbibigay ng report, that's it? Or yung employee B na nagbibigay ng suggestion para mag-improve yung sales ng kumpanya? Sa tingin ninyo, employee A, comment A kung yan kayo, or comment B kung gusto nyong maging something na aside from passively giving the report, you will become something valuable because you add more value to your client or employer. Okay? So maraming sagot ito B. Yun ang ginagawa ko. Aside from training na binibigay ko sa mga kumpanyang lumalapit sa amin, gumagawa ako ng dashboard at nagbibigay ako ng insight kung paano nila ma-increase yung revenue, may hit yung quota, okay? May improve yung efficiency ng proseso nila, makakat down yung cost. Kasi lahat yan, kitang-kita yan sa analysis natin. For example, with this, we provide or we drove most of our sales when we have a higher discount. Di ba? Kung magagawa ninyong matulungan yung kumpanya ninyo, yung kliyente ninyo na mag-improve yung business, promise, you can charge as premium as much as you can. Di ba? Yun ang isa sa mga sikreto natin why we make more money than other people. To be honest, hindi ako ang pinakamagaling gumawa ng dashboard. Maraming sobrang mas magagaling sa akin. But providing value is different than creating a report. So sana maging kayo, no? Maging ganun kayo. So gusto niyo maging ganun? Okay? If you want to be a person that providing value, helping your customer rather than providing a report, comment, take action. Okay? Comment, take action. Kung gusto niyo maging ganun. Okay? Yan. Okay. Pwede niyo maging panatas sa sarili niyo, no? I am a financial analyst. I will help my client to boost the revenue to hit the quota. Oh, pwede niyo maging panata yan sa buhay ninyo, no? Kasi promise, pag nagawa niyo yan, grabe ang maging impact niya sa buhay ninyo. Promise, no? And of course, syempre, hindi lang naman tayo, syempre, walk na talk tayo, no? Yung mga strategy na itinuturo ko or ibinibigay kong insight sa mga kliyente ko, yun din ang strategy na ginagawa ko sa my own company, which is yung DSA. So that's why DSA is the leading data analytics training provider in the Philippines. Hindi dahil sa ako ay nagtuturo,
Hindi dahil sa gumagawa kami ng dashboard, but because of the insights that we discover in our report and we implement that kung paano mapapaganda yung report natin. Okay? So, clear ba ngayon kung ano yung pinaka-purpose natin? Bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay na to? Okay? Clear ba? Okay. I think clear na, no? So, yan. So, I think that's all good para sa atin. And there you go. Now, another one lecture, balikan natin to. I think no need na mag-lecture. No? Mamaya, ayusin natin. No? So, dito na tayo ngayon sa dashboard creation natin. That is the insight that I could impart to you. No? I don't, kasi you can learn this sa YouTube, marami yan. Pero yung mentoring part, yung coaching part, kung paano kayo mag-a-add ng value doon sa mga kliyente ninyo, that is something na ibinibigay ko sa inyo for free. Okay, so ito na, gawin na natin to ha. Ito, testing tayo dito, explore tayo dito, kita na natin yung insights natin. Now, we will create now a dashboard na hindi tayo nagko-code. So first thing first, okay, lagyan natin ng proper header yung value, yung itong part na to, no? Yan, value. Insert tayo dito ng header natin. So I click insert and text box here. Then I will draw it here. Okay, draw ako dito. Okay, and sagad ko na. Okay, ito. Okay. Purpose ng header is para malaman natin anong gamit ng report. Okay, that is financial report. I will select that and make it bold a little bit and of course, make it for example 12. Okay, so kitang-kita natin. So, select ko lang tong object natin na to. I will select here yung aking format. Okay, tapos size and style. Okay, isunod natin sa color ng DSA, which is yung blue. So yung background color nito, I will select that and I will select yung blue natin. So notice na yung kulay ng text natin ay hindi akma sa background because dark background should be a light text. So I will select that and yung font color ko nito gagawin kong white. Okay, so there you go. Mas kitang-kita ng konti. Ito, pwede ko itong i-adjust, ika nga. Yan. So, yun po yun, no? Okay, meron tayong header dito. Okay, now, para at least alam natin kung para sa anong gamit ng report natin. Tapos, syempre, yung tab natin dito, imamatch natin. Huwag niyong hayaan na nakalagay ito page 1, page 2. So, ayusin natin. Right-click ko lang to, rename, and then this one is financial report. Okay? Check the spelling. All good para sa atin. Ngayon, kung sakaling mag-i-insert ako dito ng text, no, ng text or ng kahit anong object, take for example, mag-insert ako dito ng line chart. Sobrang laki ng line chart dito, mag-insert ako diyan. Okay? Iyan. Right here. So, there you go, no? Tapos maglagay ako halimbawa ng kahit na ano. For example, here, kunin ko yung date natin, which is yung start of month. Where is the start of month here? Ito. Start of month. Letter S. Okay. Track ko lang ng konti, no? Month name, start of month. I will drag it here. Okay. Tapos, sabihin natin yung gross sales natin, which is yung revenue natin. Okay. So, kung mapapansin natin dito, okay, parang nakalutang yung ating object. Okay. Kasi, white background and then white din yung text na to. Kaya ang ginagawa ko dyan is sa mga tips, no? Yung background ko, pinapalitan ko ng something off-white. So to do that, I will select the blank area of my canvas and I'm gonna make sure na naka-show yung format natin na to. I will go here sa canvas background ko na to at papalitan ko to ng color. And one of my favorite here is off-white na F1. Okay, F1, F1. Parang gray ang kulay niya. Okay, so notice parang walang nagbago because the transparency is still 100%. I'm gonna make it 0. There you go. So kita kagad natin na separation ng chart versus dun sa background natin. Diba? Without touching anything, okay, kitang-kita agad natin. So that is the one thing na gusto kong i-add sa inyo, no? Yung background natin, make it for example off-white para hindi naman mukhang nakalutang lang yung mga chart natin. May visual separation ka agad, ika nga. Okay, so now,
balikan natin tong ating task natin dito, yung financial report natin dito. Ang gusto natin dito is magkaroon tayo ng revenue o yung gross sales natin, unit sold, saka yung profit natin. Okay, ito, in a single big number. Ngayon, pagdating sa pagpili ng tamang chart natin, I'm gonna show you this. Pagpili ng tamang chart, hopefully nandito sa pinakailalim, nandito ba? Nandito, sana nandito, no? I think so, I think so. Ito. Wala dito, no? Pambihira. This is a Power BI on public pala kasi to, no? Sige. Open ko tong isa. Okay. I hope so nandito yung pinaka-chart natin. Kung wala, hanapin ko na lang, no? Okay. Nandito yan sa part na to. DAX na to, ah. Okay. Wala rin? Okay, pambihira. Wala rin, no? Sige, hanapin natin dito. So I will open na lang yung pinaka-premium course natin, no? I will open my Power BI. Okay, and yung pang-bootcamp na ginamit ko. Tapos syempre, kunin ko yung database. Okay, tapos yung PowerPoint, yung dashboard design, kunin ko to. Kasi nandito yan, for sure. Para at least makita natin, para sigurado talaga tayo. Eto, no? Yan. Okay? Pag gumagawa ako ng chart, I usually use this one. Okay, if I want to show single big number, for example, yung gross sales natin, okay, yung revenue natin, yung profit natin, so and so on and so forth, single big number. Mapapansin din natin yan kapag nag-check tayo ng sample dashboard natin. Okay, sample dashboard here, design, I'm gonna open that. Okay, tapos check ko dito sa image natin dito. Take for example, we have this one. Open ko to, Yan. Itong nakikita natin na to, right click here and then open image to new tab. Yan. Ito, ang tawag natin dito is single big number, SBN. So, ano ang katumbas niyan sa Power BI? Ang katumbas niyan sa Power BI is ito. Click insert. Okay, and then arrow down here. Then we have to select this one, card. Yan ang katumbas niyan, yung card. Then itong card na to is litan mo lang ng konti kasi masyadong malaki. Okay, lagyan natin dito. I think that's so big. And there you go. Single big number. So, similar to our pivot table, data, power pivot, visual. So, ang gagawin ko dito, I will drag automatically yung gross sales dito sa ating add numbers. Then there you go. You can see it, this one. At ang kagandahan sa Power BI natin, hindi lang yan summary ang pwede mong gawin. You could right-click this, then you can check this one. You can check the average, pwede mong i-click yung minimum, okay, pwede mong i-click yung maximum here, okay, pwede mong i-check yung count, di ba? Count distinct, okay, and a lot of things. Pero usually kasi pagdating sa finance, kadalasan, sum ang kinukuha natin. So we will select that sum. Okay, and this one, we will configure this one into something na maging good looking, di ba? So para ma-configure natin to, I will select that object, yung ating KPI natin. Then I will go here sa format. Okay, if not showing, i-click nyo yung format na to, then pwede natin itong palitan. For example here, size and style here, yung background natin, make it for example blue. Okay? And of course, yung ating call out natin, okay, this is so big, pwede mo itong liitan, for example 32, okay, kasya na, 127.93 M. Then the color is not good for the background, so palitan natin yung color, gawin nating white. Okay, tapos yung sub-label dito na hindi kita, that is yung ating category label, palitan natin ng kulay, gawin nating gray. Okay, if you're happy with the size, okay, there you go. Okay na po yun. So 127.93, walang kahirap-hirap, nagkaroon tayo ng KPI card dito. Pero syempre, ayaw naman natin na makita ng sum of. Okay, so rename natin yung sum of gross sales. Dito lang yan sa ating field because you cannot find it here in the format. So i-right click ko lang to, rename for the visual, and there you go. Meron tayong kagad ng ganito. Gross sales, di ba? Kung baga,
meron kaagad tayong single big number katulad ng ganito. Oh, di ba mas madali? So, another one. Control C, Control V, copy-paste lang ako para naman sa profit natin. Yung profit natin, I'm gonna kick it out. Then, yung profit natin dito, yan, ilagay natin dito. So, 16.89 million yung profit natin. Rename natin yan. Right-click. Rename for the visual. Meron tayong profit dito. Diba? Gusto nating malaman. No? Sabihin natin parang gatong itsura. No? Gusto natin makita yung gross sales natin. Control C, Control V. Okay? Ilagay natin ng ganyan. Tapos, dikit natin ng konti. Diba? Yan. So, profit here. Sisipain ko lang to. Then, I'm gonna make it here yung unit sold natin. Oh, 'di ba? Tapos syempre, right click dito, rename for this visual, and there you go. Meron tayong ganito kaagad. Okay? Notice that ito whole number. Okay, whole number to. Ngayon, ang gusto natin mangyari, teka, yung 1 million yan, sakto bang 1 million yan? Baka naman 1.8, baka naman 1.9, baka naman 0.99 lang. Di ba? So, ayusin natin yung format nito. You have two options. Pwede mong i-click to, then you can change this format. Or, pwede mong palitan mismo doon sa call out value natin. So, one good thing about it, kapag pinalitan natin dito sa format na to, hindi maapektuhan yung main format natin. So, for me, I'm gonna click that call out value na to. Tapos, eto dito, yung aking, decimal place ko dito, pwede ko tong gawin na 2 decimal place. So 1.13, mas malinaw na. Di ba? So at least alam natin. So as you can see here, madali natin itong nagawa ng walang kahirap-hirap na hindi tayo nagko-code. Ngayon, pansinin natin yung distance ng spacing nito hindi maayos. Para hindi ka mahirapan, select, control click, puntahan mo yung format, tapos kunin natin yung ating alignment. Yan, distribute horizontally. Pag click mo nito, yan, bahala siya magpantay-pantay para kahit papaano maganda ang itsura ng dashboard mo. Okay, pantay-pantay. So ito nagawa natin kagad ng mabilisan, ng walang kahirap-hirap. Ngayon, gawa tayo ng trend ng ganito. Okay? Kapag trend ng pinag-usapan, kapag may time element, ang ginagamit ko dyan is ito. Line chart. Okay, gumagamit ako dito ng column chart o kaya area chart. Because ang purpose ng line chart natin is to visualize data trend over time with a continuous time period. So kaya ang gagamitin ko dito, pwedeng line, pwedeng column, pwedeng area. Yan. So para ma-insert ko yan, punta lang ako ng insert. Then I will click here yung drop down natin dito for the visual gallery. Tapos pipili ako dito sa mga area na to. No? So ito piliin ko yung pinakasimple, yung line chart natin. I will select that. Okay, and with this, I'm gonna something like this here. Okay, and laki natin ng konti. Yan, mga ganito, no? So, ito yung sinasabi ko kanina na bakit tayo nagkaroon ng start of the month kumpara doon sa in-extract natin yung month natin, di ba? To give you a context para malino para sa atin, balikan ko tong transform natin. Eto, di ba? Meron akong ipapaliwanag sa inyo bakit gumawa ako ng ganito rather than gagamitin natin ito. Okay? At ito yung demonstration na makikita nyo ngayon. Close and apply lang tayo. Okay? So, sa taas, okay, sa taas, dyan natin ilalagay yung month name short. Okay? Month name short. Tapos, sa baba, sa x-axis dito, dyan ko ilalagay yung gross sales natin. Ayun. Kung mapapansin natin, yung Power BI, automatic niyang sinort from highest to lowest. As you can see, October, December, bla bla bla, ganyan-ganyan, di ba? Hindi maayos. Sige, ayusin natin. Kunin ko, Coach Abs, yung month number natin, which is yung ating month number, yung month, di ba? So, tama, no? Kasi it should be January, February, March, all the way to December. But here is the thing. Tama ba to? O mali? Okay? Ito ang nangyari niya sa background. Kung ito, sisipain ko to, yung country na to, at papalitan ko to ng month number natin. Okay, tulad ng ganito. What happening here, right click, tapos ano lang ako dito, no?
Don't summarize. What happening here, kahit isort ko yun ng ganito, yung sales natin ng 2023 January at sales ng 2024 ng January. Tama, oo. Yung January 2023 and 2024 pinagsama. Question, tama o mali yung trend natin? Yung January ng 2023 at ng January ng 2024 pinag-summarize. Question, tama yung data natin? Yes or no? Okay, comment why? No, di ba? Mali. Kaya yun yung sinasabi natin. The reason why we created start of the month kasi ito maling-mali ito. Ngayon, tinan nyo ito yung chart natin. If I'm going to kick that out, then I will drag here start of the month. Ito. September 23 hanggang dito is all good. So ito, kung papalitan ko to ng data, which is ito yun, yung pinakaiba ng dalawa this is the wrong one, sabi ko sa inyo, the wrong one and it's the right one. If I will copy this, okay, I copy that, no? Tapos ipapakita ko yung tamang trend natin dito. Okay, which is yung start of month natin sa taas. Okay? Tinan mo yung trend natin dito. This is the correct trend. Okay, ito yung tamang trend natin because from January 2023 all the way to December 2020, di pala nabago yung data natin, 2014. Okay, so yun po yun. Yun ang nangyari dito. Okay, kaya ito, yun ang ginawa natin. Kaya select yung ating start of month kasi it will give you a correct series. Tapos aayusin natin to, no? Maliban dito, we have to apply the data increase. So sa data increase natin, napakasimple lang naman yan. Ito yon. Above all else, show the data. In short, lahat ng hindi natin kinakailangan, tatanggalin natin dito. So with this, example, start of month, kailangan? I don't think so. So, i-click ko lang to. Okay, and then may format here. Then you can select this one, for example, yung title. Like that. Pwede mong mabago-bago yan, no? So ngayon, turuan ko kayo ng technique. Para hindi kayo mahirapan kung alin itong title natin na to, click mo yung chart natin, double click, okay, para magkaroon ng yung parang kulay blue na border. So, pwede mo nang isa-isahin yan. If you select the month, automatic yan, eto yon. Lalabas yan dito. You can turn it off or pag meron na select, you can delete that. Okay? So ito, select, okay, and then you can off. So ang ginawa ko dito is just click and then double click para lumabas ng kulay blue na to. Yung title natin, I could select that. Then pwede na ako mag-edit dito. Gross sales. Okay. Okay, and then one by month. Okay? Pwede yan. Oh. Okay? Or pwede kang mag-edit dito mismo sa part na to. Then you can improve this one also. Like for example, no, pakiusap po na lang, explore nyo na lang itong nasa format na to. Now with this, pwede natin itong gawin na for example here, yung line natin, yung kulay niya, yung color nito, gayahin natin yung kanina, yung blue na ganito. No? And of course, you can make it, for example, instead of linear, you can make it, for example, smooth. Okay, para mas malinaw para sa atin. Okay, so another one here, pwede mo itong lagyan ng markers. Okay, all categories natin dito, sa markers natin. Markers, I'm gonna turn it on. Okay, then that is that. Okay, pwede mo increase yan, for example, 7. Okay, para mas kita natin. Okay, if you want to add trend line here, you can turn it on the third trend line natin para makita natin kumusta yung trend ng business natin. So based on the trend line, we're doing good naman kasi nga naman ay trajectory, pataas naman yung trend line natin. But the trend line is so strong yung kulay natin. Sabi natin dito, above all else, show the data. No? Yung lahat ng hindi kinakailangan, tatanggalin natin because according to data visualization, ang concept natin is perfection is achieved when there's nothing more to remove. Okay? Kapag wala ka nang pwedeng mabawas dyan sa chart mo na yan, perfect. Okay? So ito masyadong matakaw tingin. So pwede natin i-modify ng konti. I will select that trend line. Then maybe I will make it a little bit ganito. Subtle lang yung kulay niya. Pixel, I could make it for example 1 para alam natin na may trend line
Pero hindi yan ang pinaka main focus natin because our main focus yung line chart natin. So mas maganda na siya, di ba? So there you go. Pwede mo tong lagyan ng isa pa, ng size and style natin. You could make that visual border, make it on. So but notice here, sobrang takaw. No? Pag sobrang tingkad ng kulay, hindi dapat ganon. Because we want here, medyo dapat mas okay ng kaunti, medyo subtle lang. Kaya sa visual border natin, instead na sobrang tapang, make it lighter. For example, 20% white darker. So may border siya, pero hindi ganun takaw tingin. So adjust natin ng konti. And yep, we're happy with that, no? So meron tayong trend line dito. Na nakikita natin yung um, trend ng business natin. Okay, uptrend. Okay, next to that, explore naman natin, no, yung ating for example, segment, no? Anong country or anong segment yung pinakamabenta? No? Kasi isa yun sa mga requirement natin. So, balikan yung lecture dito. Yan. Ang ginagamit ko sa mga segmentation usually is yung order bar chart. Ideal when you need to compare quantities across different categories, many categories. Kaya dito, mag-i-insert ako dito, uy, nawala yung ano yan. Mag-i-insert ako dito ng bar chart natin. I will select that insert here. Tapos, I'm gonna select yung ating clustered bar chart. Okay, and there you go. Na-drawing natin dito, litan natin ng konti and ilagay natin dyan. Pantay natin dito, no? Yan. Okay. So here, no? Isa sa mga technique na ginagawa natin dito, okay? Yung sa taas, kasi nagbabago-bago yung y-axis at x-axis natin, depende sa orientation ng chart natin. Sa taas, dyan yung ilalagay yung slice and dice natin. For example, yung segment. Yun. Sa baba, dyan natin ilalagay yung calculation natin. For example, yung gross sales natin. Yun. Di ba? So, sabi dito, above all else, show the data. Gawin natin mas malinis. So, ang gagawin ko dito, select, double click, yung lahat ng hindi na kailangan, tatanggalin ko ito. Di kailangan yan. I could delete. Okay, yung segment, select that. Di na kailangan, delete. Okay, pwede akong maglagay ng label dito. Right click, add data labels. Dahil may labels ako dito, yung ito, hindi na kinakailangan, I will delete that. Tapos, syempre, yung title natin, ayusin natin, no? We have a gross sales by segment. Okay? And of course, ayusin natin yung kulay. Size and style here, I'm gonna check, for example here, visual border, gawin nating subtle. Okay? Tapos yung kulay niya, ipares natin doon sa team color natin, which is yung blue natin. Okay? Which is nandito yan sa ating bars. Then select that, for example, like this. Okay? So, government, small business, enterprise, mid-market, channel partner. So notice, etong channel partner natin, parang nag-dot-dot-dot. No? Ayaw natin yan. Kasi pag nagpipresent tayo ng data, gusto natin na mabasa yung mga bagay-bagay. So i-adjust natin to. Okay, to adjust this, just double click, tapos i-select natin yan. Okay, para di kayo mahirapan kung alin yung pipiliin natin. Ito po yun. No? Pwede mo itong estimate, for example, sapat na ba yung 30? Hindi pa. Sapat na ba? O, sapat na. Kung sapat na yung 30, all good. Pero ang maximum kasi nito is hanggang 50. Yan. So, ginawa ko tong around 40 para mas mababasa natin. So, kitang-kita natin dito, nababasa natin. Okay? So, kung gusto mo naman ayusin to because we want something na parang, oy, teka, parang 56M is not clear for me. Gusto ko yung may decimal tulad ng ganito. 'Di ba? So, gaya ng sinabi natin, you can format your figure here na hindi pinapalitan yung pinaka-main data type natin. So, all I have to do is to select that, yung label na to, double click, select, tapos pwede kong palitan yung values na to, gawin ko tong decimal place, pwede ko siyang gawin na 2 decimal place like this. So, mas okay. Then, automatic naman ito mag-a-adjust depende sa data na meron tayo. So, government, doon lang gagali yung pinaka-majority ng sales natin. Okay? Malamang government contract to, no? Okay, sana walang SOP nangyari dito. So, another one. Okay, tingnan natin yung sa discount natin, no? Sa discount naman natin is similar to this.
ano pa rin, bar chart pa rin gagamitin natin. Pero let mix a little bit, may ibang twist, gawin nating yung column chart na lang, no? Para hindi naman exploited ng gusto yung bar chart natin. So insert here, then select that, and I will insert here yung ating bar chart, which is eto po, no? Okay? You can make it, ayusin natin ng konti dito, then of course, palitan natin to yung ano natin, no? So ito, gawin natin tong bar chart. So show here, yung build natin. Sa taas, yung slice and dice as always, which is discount band natin. Tapos, syempre, yung ating gross sales natin. Right? Gross sales here. So kitang-kita natin dito na yan, mataas yung sales natin sa high discount natin. You can right click, okay, and meron bang ano dito? Wala, no? So double click, always double click para ma-select yung bar chart natin. Right click here, add data labels, tanggalin lahat ng hindi kinakailangan. Okay, delete, ito hindi kinakailangan. Dahil meron tayong label dito, ito hindi mo kinakailangan yan. Okay, ito ayusin natin to. Gross sales by discount fund. You can select that, select this object, then you can select yung bar natin dito. Okay, yung column natin. So explore nyo lang to ha. Then select natin na ganito. So mas malinaw na. Kung gusto mong ayusin yung label natin, select that, double click. Okay, tapos yung label natin dito, make the value here, make it for example, 2 decimal place like that. So para kita naman, no? So kitang-kita natin dito that majority of our sales is nanggagaling sa high discount. So select ko to, size and style, visual border, and there you go. You can select this one. So kung titingnan natin, hindi tayo nagko-code, but actually, meron na tayong magandang report na nagawa kagad. So, i-improve pa natin to. For example, no, gusto mo magkaroon ng detail talaga. No? Detailed ng halimbawa sabihin natin by product or by country. No? I-try natin yan. No? So dito, kapag detailed ang pinag-uusapan natin, you could select yung ating matrix. Matrix or table, pwede natin gamitin yan. So in this case, I will go here, insert. Okay, and I will click the drop down here. Then I will select here yung ating table or matrix. Okay, adjust natin ng konti. Okay, like that. Tapos dito sa table natin, dito na kunin natin yung by country. Ika nga para makita natin yung trend by country, no? So sa by country natin dito, sa taas, ilalagay ko dito yung aking country. Okay? Okay, tapos dito, aayusin natin ng mas maganda, no? We will make it, for example, iba-iba, no? Ipakita natin to. Gross sales, profit, saka unit sold. So dito, sa baba, sa data natin dito, ilagay natin dyan yung ating gross sales. Okay, nandito na yon. Ilagay natin yung profit natin. Okay, tapos ilagay natin yung unit sold natin. So kayo na bahalang dumiskarte kung ano yung pagkakasunod-sunod. Okay, pero ang importante, nandyan yan. So para ma-rename natin to, right-click tayo dito sa mga visual natin. Tapos, yun, rename for the visual. Ganoon din dito. Profit, right-click dyan. Rename for the visual. And there you go. And right-click here. Rename for the visual here. Then unit sold. And there you go. Diba? Tapos, ayusin mo na lang to ng konti. Okay, kasi na-adjust naman yan. For example, like this. Okay, and separate pa natin ito ng konti. Like that. And there you go here. Adjust pa natin. Okay, so kayo na bahala mag-adjust nito, no? So, select mo to. You can explore all of this. Okay, for example, if you click that, no? Kayo na bahalang mag-explore. Kasi kung i-demonstrate natin lahat na nandito, uubos tayo ng oras. If you explore of that, if you're happy to explore, please feel free to do so. So, column header natin, I'm gonna align it into right. So, para pantay-pantay. Kasi pag finance ang pinag-uusapan, usually, naka-align yan into right. Diba? Para mas madaling mabasa, no? So, ito, adjust natin ng konti. And there you go. Adjust pa natin. Okay? So, ito, notice, I'm not happy with this kasi kung mapapansin natin, wala tayong comma dito. So, gagawin ko na lang, pupuntahan ko yung aking unit sold. Unit sold, nasa na yan? Unit sold ko dito, then I could format here. Okay, para meron ako ditong comma. So 1.125 million.
No? Ito, pwede ko itong i-adjust. Tulad ng ganito. Adjust ko lang ng konti. Tapos, kokopyahin ko lang at gagawa naman ako para sa product. Okay? Baba ko ito ng konti dito. And of course, sa aking build, instead na country, I will gonna make it, for example, yung product natin. Yung product natin, ilalagay natin dito. And of course, there you go. So, hindi kita lahat. So, explore ko pa siya ng kaunti na tulad ng ganito. Tapos, konting adjust lang yan. All good din para sa atin, no? Ito, okay, select that. And there you go. Adjust natin. Okay? So, kita natin dito ngayon, yung report natin, meron ng something na mas magandang impact para sa atin because we can see here the US sales, ito yung performance nila, gross sales, profit, unit sold. Okay? You have also here, parang Microsoft Excel. Okay, parang Microsoft Excel na naka-pivot table pero in a form of tabular. So importante din 'to para at least makikita natin na bawat segment natin, we have a different view kung anong gusto mong kunin na KPI mo or matrix mo. Kung sales man 'yan, kung profit man 'yan, unit sold, 'di ba? Mas maganda siya ngayon. Ngayon, ito mas maganda dito, no? Kung gusto mo mag-generate ng insight dito sa ating Power BI na 'to, hindi mo na kinakailangan mag-isip pa ng gusto, no? Kasi yung Power BI, meron siyang tool na kaya mag-summarize ng content natin dito. So para magawa natin yan, to summarize all the contents, ano bang sinasabi nitong report natin na to, all you have to do is go here, insert, tapos kunin natin tong narrative. Itong mga to kasi mga pang AI to. Ayan, AI visual yan, di ba? Key influencer, composition tree, at saka yung narrative. Narrative, ito yung kwento na magsasabi kung kumusta yung summary ng report natin by words. So insert lang ako dito, narrative, adjust ko lang to ng konti, then I will click here yung costume kasi wala naman tayong copilot. Pag click ko ng costume, eto na po yun. Mag-generate na yan. Okay, sum of gross sales trended up resulting to 164% increase between Sunday, September 1 and so on and so forth. Kung ano ang nilalaman nito ng report mo, yan din ang magiging itsura nito. And as you can see, no, meron ba ditong gumagamit ng Microsoft Excel slicer? Comment S sa mga gumagamit ng slicers sa Microsoft Excel. Okay? And I'm gonna teach you something na mas gustong gusto ko dito sa Power BI. Okay, sa mga gumagamit ng slicers, pasintabi. Okay? Hindi nyo ba napansin na sa Microsoft Excel, nila mo na yung buong Excel file mo ng slicers? Sino naka-experience? Meron bang ganon? Parang punong-puno ng slicers yung Excel natin, di ba? Yes. Eto ang maganda dito. Ang bawat visual natin sa Power BI, it could serve as a slicer. Ulitin ko ha. Ang bawat visual natin dito sa slicer natin sa Power BI, visual natin, it could serve as a slicer. For example, if I want to view the government sales, I don't need to insert a slicer here because this one could act as a slicer. Business, enterprise, market. Select all, select mo lang yung blank area. Di ba? Happy to know this? High, medium, low, and none. Select outside, there you go. USA, sales ng buong US, sales ng buong Canada, sales ng buong France, and so on and so forth. Okay? Select mo lang yung ating yung total dito. Okay? By product, Carretera, Montana, Amarilla, Velo, and so on and so forth. So tipid tayo sa slicer. Di ba? Tipid tayo sa slicer. Pero syempre, I'm gonna teach you also kung paano mag-insert ng slicer. Kasi hindi ko naman hayaan na hanggang dito na lang. So to insert slicer dito, select mo lang to, yung insert natin, tapos actually marami dito yung slicers, no? Sa yung mga slicers natin dito, no? Where is the slicer? The filters, yan. Slicer to mga to. So kunin natin pinaka basic, yung slicers natin. Okay? Tapos, ito yung maganda dito. O, halimbawa lang, I'm gonna show you something na makatulong para sa atin, no? Pagdating kasi sa Excel, which is a little bit medyo ayaw ko ng konti, no? Ang slicers natin puro ganito, select ko to. Tapos
visual tayo dito. Halimbawa, maglagay ako dito ng, halimbawa country, no? Country, di ba? Yan. Oops, slicers ba yung napili ko? Sorry parang hindi yata, no? Parang hindi yata slicers, no? So, I will select here yung slicers natin. Okay, eto yun ha. Okay, slicers ko dito. Then here, I will put here the country. Pagdating sa Microsoft Excel, to be honest, ang itsura ng slicers natin, ganito lang, wala nang iba. Puro ganito lang yun, oh. Ba? Tama, relate? Puro ganito lang yan, oh. Okay? Ganito, di ba? Samantalang dito sa Power BI, your slicer have an option para mas masimplified natin. So para magawa natin yan, puntahan natin yung slicer settings na to, meron iba't ibang option. Pwede mong magawing vertical para mas simplified. Pwede mong gawing drop down para mas kita natin, mas matipid sa space. Multiple selection, pwede din yan, control lang. Control, select, and then so on so forth. Kung gusto mong mawala yan, i-click mo lang yung clear selection, there you go. Diba? Mas maganda to kasi drop down, mas tipid sa area. Diba? Okay, so syempre, meron naman na tayong ganito, country dito, we will not repeat that anymore. Okay? Kasi pwede naman tong gawin, no? Ng ganito, di ba? So, mag-demo tayo ng iba. Iba na lang, no? So, kunin natin dito yung year. So, yung year natin, which is, asa yung year na, eto, ayan. Meron pang ibang option yan. Pwedeng maging drop down, which is ganito. Pwede mong gawin to na take for example here in between, which is pwede mong maging parang ganito, di ba? O yan, pwede mong gawin ng ganyan. No? So, para sa akin, kayo na bahala in between. Pero I think in between is all good para sa atin dito. So ito, lagyan ko lang siguro to ng mga visual border. Control click, para mas okay tayo. Nakalimutan natin kanina yata, no? So visual border here, I'm gonna turn it on. Tapos ito, no? So mas simple yung result natin. So for example, anong nangyari dito, no? So ayaw natin yan. So kunin ko to, slicer settings, kunin ko siya ng vertical. Okay, and in between na lang siguro, no? Yun. O, di ba? Mas okay siya ngayon, which is kung gusto mo ng 20, meron bang, nawala yung natin Yan, okay. So kayo na bahalang mag-adjust. O, ika nga, no? So kayo na bahalang mag-adjust nito, tulad ng ganito, no? So pwede mo siyang pagandahin, no? Okay, adjust siya ng ganito, Okay, that's 2024. Okay, and there you go. Okay? Tapos syempre, insert natin yung brand natin. So to insert the brand, insert here, and then you have shape. Syempre, mas maganda, may logo yung company natin, no? Yung dashboard natin. Insert here, image dito, tapos desktop, nasa 20, to, yung ginagamit natin, tapos asset, select mo yung logo natin, and there you go. You can select, pilitan mo yan, ilagay mo dito. Okay? So kayo na bahala kung gusto mo itong ilagay dito, kayo na bahalang dumiskarte ika nga. Okay? So ito yung sample ng dashboard natin. Itong testing natin na to, ayan, kung gusto nyong manatili yan, ilagay ko na lang dyan siguro. No? So now you can save this one. So kung mapapansin natin, naggawa natin to sa napakaiksing panahon, which is parang gatong itsura. Di ba? Oh. Okay, para ito, meron tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong slicers, di ba? Kung gusto mo tong palitan ng kulay, okay, make it, no? Kayo na bahalang dumiskarte kung magkakanya-kanyang diskarte na lang tayo pagdating sa design principle. So for example here, yung background niya, so instead na white, make it for example a little bit blue. Sobrang tingkad, maybe a little bit mas konti, parang ganito. Di ba? Para at least alam mo kung ano nangyari dito, no? So, pwede mo tong i-modify ng konti. Okay? Punta lang sa taas. Pwede mong ilagay dito is yung summary. 'Di ba? Summary. Okay? Select. Okay? Control B. Tapos summary. Kaya ko ng ganito, no? Para at least alam niya kung para saan 'yon. Okay? So, there you go. 'Di ba? Sobrang napaka-powerful ng Power BI. In just very short period of time, kaya natin itong gumawa ng ganitong klaseng report. So, ang nangyari, from Excel, okay, we turn that Excel report nito into something intuitive, interactive, and dynamic dashboard natin. So ngayon, ito ang mangyayari dito. Ano man ang changes na ginawa natin dito? Take for example here, no, sa Canada, no, bombahan natin yung ating gross sales natin. So gawin natin siyang plus. Yan. Okay?
Nagdagdag ako ng sobra-sobrang laki. Save. Okay, sinave ko lang. Ngayon, di ba yung Canada inedit natin? Ito yung pinaka-source natin, no? Nagdagdag ako ng dalawang 1-1. O, ginawa akong 1.1 million. Ang maganda dito, pag-click mo ng refresh, okay? Lahat ng changes sa dataset mo, automatic magre-reflect sa Power BI report. Okay? Kita nyo to, di ba yung gross sales natin 28 na, oh. May plus 1 million sa dito. So pag binago ko to, teka muna, okay, this is the correct report. Okay, 32,000. Save mo lang yung data natin. Pag-click ko ng refresh, okay, lahat ng changes natin sa backend natin, magbabago po yun. Meaning to say, pag nagdagdag ka dito ng panibagong data, nakareceive ka ng panibagong data, hindi mo na uulitin ang lahat ng bagay. In just simply click the refresh button, all changes at your data source will reflect automatically in our Power BI dashboard. And that is how Power BI could create a stunning, interactive, and dynamic dashboard, okay, without any single code. Okay? Pero syempre, kung gusto mong advance, you have to code pa rin. Pero pinakita lang natin na kayang-kaya yan. So sipin mo, di ba? Instead of tabular report gagamitin mo ganito, bibigyan mo ng ganitong klaseng report yung kliyente mo. Aba, pambihira, malakasan yan. Okay, ngayon, gumagawa ka ng report ng ganito, di ba? Here is something na gusto kong i-add before tayo mag-end. You can be a consultant, you can be a business consultant by doing this simple prompt na to. Okay? Remember that the definitions of data analytics is ito yon. Okay? Definition ng data analytics natin, napakasimple lang. Okay? Ito yon ha, bago tayo mag-end para sulit ika nga, no? I'm going here sa aking lecture. Okay? Then, not that, no. Lecture here. Tapos, magbukas tayo dito ng kahit alin. Okay? Remember that the definition of the data analytics is collecting blah, 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 blah. Itong lahat ng ito yung trabaho natin, ginawa natin. Collecting, identifying, inspecting, cleansing, transform, modeling, discovering useful information, and decision making, di ba? Yan yon, di ba? Okay. Ngayon, syempre, ang purpose natin, ano ba yung purpose natin dito? Teka muna, di ba? Okay. Okay. Actionable insight. You will discover the trend. You will discover the pattern. Yung insights natin dito, kung ano man insight niyan, recommendation mo, tapos syempre, actionable insight para saan? For insight for business growth opportunity. Ano bang business opportunity na meron tayo dito? And opportunity. Ito lang naman yun, no? Ito yung definition ng ano natin, ng data analytics. Di ba? Ngayon, ito yung parang nagagamitin ninyo. Using the attached dashboard. Okay? Using the attached dashboard, which is yung ginawa natin na ito yon. Copy-paste mo to. Okay, copy-paste mo yan. Okay? Magbubukas tayo dito ng ChatGPT. So for now, I will open my ChatGPT. Any model, mga free na ChatGPT lang yan. Okay, I'm gonna drag it here. Okay. Oops, ay, makikita yung gano'n, no? Okay, mga pinagagawa ko sa buhay. Okay. So yun. Ito yun ha. Using the touch dashboard. Okay. And of course, ito yun. Provide, discover trend, pattern, insight, recommendation. Napaka-basic. Walang masyadong cheche-bureche. 'Di ba? Basic English. Yung ginawa mo na to, i-copy natin 'yan. Okay, copy natin 'yan, which is puntaan mo yung snipping tool. I'm gonna open that and new. Tapos all of this, I'm gonna copy all of this. Okay? Copy. Tapos ito na. Tingnan nyo ang mangyayari dito ha. This is the magic happen. Paste it here. Okay? And of course, i-run natin yan. Okay? So, hintay lang ng konti. Okay? Hintay lang ng konti. Okay? Get it. Ito yung mga key metrics niya. Yan. Indicate a healthy revenue base but relatively slim profit. Ay!
Ano pala, no? Tingnan mo to. Yung profit margin natin, automatic na kinumpute chat GPT. Trend natin, sales show strong seasonality with noticeable peak of October 2023. Ito yung mga peak natin dito. Biggest is 164 increase in over 15 months. By country, ito yon. Okay? Observation, Mexico has the lowest revenue and profit among listed market, 22.72 M sales. Profitability, profitability is strong in Germany and France, higher profit versus sales. Mas malaki ang profit by product, and so on and so forth. Insight, sales growth momentum, strong upward trajectory particularly in late 2014, suggested effective campaigns, product launches. Seasonality, peak suggests Q4 holiday season and mid-year are strongest selling period. Ito, nandito lahat. Recommendation, ano yung gagawin natin to improve our business? Optimize discount strategy, geographic focus, product strategy, segmentation, government is SMB are already saturated. Consider enterprise upselling with analytics-driven solution. Kasi nga naman, sa enterprise na ito, malakas na to, keep that, baka may opportunity dito. Ito yung sinasabi niya, di ba? Okay? And let all of this know. Ito yung pwede mong isuggest sa kliyente mo. Loyalty subscription model. Reduce dependencies on discount by building recurring sales channel. Kasi nga naman, mataas yung sales natin kapag may discount natin. 'Di ba? Expand at Mexico market. Dahil nakita niya na sa Mexico ay may opportunity, no, localized company distribution partnership or market research or to boost Mexico weak performance and so on and so forth. So itong part na to, kung gusto mo maging PowerPoint yan, gusto mo magpe-present na, yes ka lang. Yes, make it downloadable PPT. Okay? Okay, let that analyze. Tingnan natin dito. Okay, ina-analyze dyan. Hintayin natin. Pero habang nag-analyze yan, itong report natin na to, yan, kukopyahin natin. Kukopyahin natin. Okay, mag-winword tayo dito. Okay. Yan. Paste natin dito. Okay, yan na yun. Pinaste ko lang dyan. Okay, tapos eto, kunin natin dito yung financial report. Okay. Insights. Ako na bahalang maglagay ko ano man yan. Save ko to. Okay, save ko lang yan. Kasi yan yung ibibigay ko sa inyo kasama ng training na to, no? Okay, save ko lang to. Save, F12, and desktop here, and there you go. Save ko lang to, no? So, di ba, meron ka na agad insight, meron ka ng recommendation, mas maganda. Di ba? And save ko lang dito, no? Close ko lang to. Yung PowerPoint natin, ready na ba? Ayan na. Ready na. Download ko lang tong PowerPoint na to, and there you go. I'm gonna cut it out. Ilagay ko na lang dito sa ating, okay, sa ating, eto. Kasi yung PowerPoint natin, eto yon. O, di ba? Pag binuksan ko yan, meron ka ng presentation. Konting edit lang. Okay, konting edit lang, good to go ka na. May pe-present ka na dito. Okay? So, there you go. So, itong lahat ng ito, lahat yan, di ba? Itong dashboard natin, okay, everything, okay, i-upload natin doon sa pinaka main file natin. So, what I'm gonna do here, nasa yung pinaka main file natin. This is not the one that we are. Okay, ano to? I-upload ko lang, no? Para lahat tayo meron. That is in the form. Okay, drive here. Tapos, nandito ba yon? Okay, G drive ko na lang. Kita lahat ng D drive ko dito ah. Okay lang yan. Wala naman akong ano dyan eh, no? And B2C trainings and per public. Dami nating training ah. Okay. Kasa yan dito. Terms and condition. Public na yon. Hindi ko lang kung saan nakasave dito ah. B2B training, B2B yan eh. Okay, bootcamp here for public, andito yon. Tapos training for public materials. Okay, dito sa Power BI. Tapos ito. Ito yung pinaka-source natin. So lahat ng meron tayo, okay, lahat ng pinag-demo natin dito, as I promise, I will upload this sa drive natin. Okay, ito, yung result. Okay, yung Power BI mismo, upload natin yan.
pati yung report, i-upload natin yung PPT natin. All good, provided para sa ating lahat, di ba? So ang maganda dyan, everything is nandito. Okay? So zero to low code. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaunting challenge, no? Yan. So halimbawa, dinownload niyo yung files natin. Halimbawa, dinownload natin. So nag-rename ka. Okay? Okay? Sabihin na, this is mine. Okay, this is mine. Ngayon, pag inopen mo yan, once you download it, okay, maybe this one, close natin to. Okay, pati ito, close natin yan, di ba? And rename natin to. New file name or new location. Okay? So pag inopen mo to, then we open that report. Sa una, ang tingin natin parang walang nangyari, parang walang error. Okay, parang walang error. However, when you download that yung Google folder natin, tapos dinownload nyo sa inyo, magkaiba yung path ko doon sa path ninyo. Kaya, pag click nyo ng refresh, magkakaroon yan ng error dito. Ayan o, nagkaroon error dito kasi hindi niya mabasa yung location ng data source natin. Para maayos to, ang gagawin natin is babalikan natin yung Power Query natin by doing that home transform data here. Tapos, there you go. Ito, go to error. Okay? Then, ito, palitan mo yung buong path na to. So, yung path natin since napalitan yan, di ba ito yon yung new location natin, punta mo yung dataset, tapos kopyahin mo itong lahat ng ito. Kasi ito yung bagong path natin dito. Copy mo yan, tapos palitan natin from drive C here all the way doon sa dataset natin. Yung financial dataset 2024, hindi naman natin nabago yan. So, you don't need to rename this one. Yung buong path lang mismo. Tapos, check natin kung tama. Okay, wala ng error. Refresh. Okay, dapat walang lalabas na error. Since walang lumabas na error at napalitan natin yung tamang path, you can now go close and apply. Then, pag refresh mo dito, dapat walang lalabas na error. Refresh nga natin. Oh, there you go, walang lumabas na error. So that is something that pwede nating gawin in terms na nagkaroon ng error pag kinope yung ating Power BI. No, kasi iba yung path ko doon sa path ninyo. You can say that to your client in case na meron kayong ganito. Okay? So with that, I think that my job is done. Okay, na-deliver ko na ng maayos yung ating dashboard natin from scratch, zero, and meron pa tayong bonus nga na paano gagamit yung AI para maging parang consultant tayo. So I think that I could open the table for Q&A for about 10 minutes. Okay? So now the table is open for your ask me about anything, my career, okay, ano ba yung ginagawa ko sa buhay, okay, ano ba yung trabaho ng isang data analyst or regarding dito sa topic natin. So napakita naman natin kahit paano, di ba? So, do you have any question or wala? So comment happy if you're happy with our training for tonight, no? So kasi 'yun ang gusto ko mangyari sa inyo, no? Na mag-add kayo ng skills na hindi lang kayo pang bookkeeping, hindi lang kayo pang CPA, 'di ba? And yeah, you can add this one. At meron akong kakilala, no, si Dax Jutsu, Sir Dane. He is a CPA pero nag-transition siya fully into data analytics. And now, he is happier than now kasi gusto niya ang trabaho niya ngayon kumpara nung CPA pa siya. But take note, wala naman talagang tawag dito, wala naman talagang career na mahina o malakas. Lahat ng career na meron tayo, it could make us a money. Ang importante dito, meron tayong skills, no, na pwede nating i-offer para makatulong sa kliyente natin in return of money. So, pinakapayo ko lang dito, the more value that you could provide to your client, okay, the more earnings ang makukuha mo. Because usually money, naka-byproduct yan sa value na kaya mong i-provide. Okay? So once again, naghahanap dito, saan daw yung G drive natin? I'm gonna open this one. Okay, share. And yan, copy link tayo dito. Ito po yung G drive natin. Everything nandyan po yan. Okay? Dataset, sample output natin. Nandito ba?
yung Power BI report natin, nandyan po lahat-lahat, kompleto po yan, no? So overwhelming para sa akin, pero grabe, thank you sa learning, no? So yeah, ano mo lang, isa-isain mo lang, no? Title ng book is 100 Million Offer by Alex Hermosi. Okay, yan. So yung sa kanina sa introduction para sa atin ano, introduction natin kanina. So, okay, I think we are good to go na, no? So kung wala nang katanungan, I think that ipapasok ko na ulit ang table kay Coach Yan, and thank you so much Coach Yan for inviting me, and thank you so much accounting peoples for having me with this particular seminar or kung ano man tawag dito. At sana talaga nakatulong ako sa inyo na mag-open ng panibagong horizon na pwede pa pala kumita ng mas malaki on the top of my ano no on the top of my skills, no, because adding skills that would complement your skills right now could make value to you and make value to the community, and of course ang kasunod niyan is pagyaman. Okay, so yeah, I'm gonna stop the sharing na. Coach Yan, the table is yours once again.